Mia, ano ang nakapaloob sa bagong kautosan ng DOTR kaugnay sa sistema ng pagkuha ng lisensya? Magandang hapon sa iyo, Monica. Posibleng kulangan sa kasanayan ang isa tinitingnan ng Department of Transportation matapos nga itong magkakasunod na insidente na kinasangkutan ng mga driver ng PUV. Kaya naman nais ng DOTR na mas higpitan pa at baguhin itong mga polisiya pagdating sa pagkuha ng driver's license. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ilang pagbabago ang planong gawin sa driver's education system sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So I'm also asking LTO and LTFRB to fix that. No? From the President himself. Yung driver education natin, kaya magbago niya. Tutuhanin na natin. Again, wala naman tayong kailangan i-reinvent eh. Ginagawa na yan ng ibang bansa eh. Kukotein mo na lang eh. Pero kailangan, tutuhanin. Wala na yung patulasan. Wala na. Buhay ito eh. Kailangan aniya ng makatotohanang pagpapatupad at pagsunod sa ibababang sistema na siya nitong direktiba sa Land Transportation Office o LTO at sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kamakailan lang ay nasa 12 na ang nasawi dahil sa magkakasunod na trahedya sa kalsada at sangkot ang mga driver. Pinakahuli ay ang fatal crash na nangyari kahapon sa NAIA Terminal 1 kung saan 2 ang nasawi kabilang ang isang bata. Sa STEX naman ay 10 ang nasawi at isang sanggol ang kumpirmadong naulila. Ayon kay Secretary Dizon, tututukan nila ang roadworthiness safety and inspection at ang mismong mga driver. Ang bus, ang truck, ano ba ang practical exam niyan? At kasabante lang yan eh. Hindi naman totoo yan eh. Hindi naman tayo kamukha ng ibang bansa like the US na kailangan talaga practical driving test. Talagang meron kang dadaan ng course o talagang i-check kung truck o bus ang dala mo, marunong kang lumiko ng tama. Wala naman ganyan eh. So again, I'm asking LTO, I'm directing LTO per the instructions of the President himself. Hindi na pwede yan. Ayon pa sa opisyal, kung ang investigasyon ng Philippine National Police ay magresulta ng driver error, lalabas na hindi talaga sapat ang kasanayan ng mga nagmamaneho sa pampasaherong sasakyan. Yung mga driving exam, alam naman natin yan eh. Di ba, bibigyan ka ng kodigo dyan eh. Babayad ka ng 1,000, 1,500. Bigyan ka ng kodigo, isa ka. Yung mga seminar, tingin ko ganun ang pinapanood dyan eh. Kaya magbago na yan. Hindi na pwede yan. Samantala, hihigpitan na rin ng ahensya ang roadworthiness inspection sa mga bus at iba pang public utility vehicles. Maging ang evaluation sa mismong mga driver upang hindi na maisapanganib ang buhay ng mga pasahero. Sa lalagdaang department order ni DOTR Secretary Dizon, dapat na sumailalim sa mandatory drug testing ang PUV drivers tuwing ika-70 araw. Kasunod dito ng resulta ng pagsusuri kung saan nasa halos 100 na nag-positive sa ipinagbabawal na gamot. Lahat ng nag-positive, ulitin namin, revoke na ang lisensya. 98 yun. Okay? So para sa mga drivers, at saka lalo na sa mga public utility vehicle companies, if you do not think we are serious, nakakakamali kayo. Revoke na yung mga lisensya yan. At pinapa-double check ko sa LTFRB at sa LTO kung talagang hindi na nagmamaneho yung mga yan. Kapag yan, pinagmaneho pa rin itong mga PUVs na ito o mga kumpanya ng bus company o ng kahit anong public utility vehicle company, pati prangkisa nyo, i-revoke namin. Ire-require niya rin na hanggang 4 na oras lamang ang haba ng dapat na imaneho ng isang driver. Kung lalampas sa 4 na oras, ay kinakailangan na mayroong karelyebo at hindi dapat konduktor.
Sumusunod naman po kami sa mga ganyang mandato. Maganda naman po yan at yung Victory Liner po nakahanda naman sa mga ganyan kasi sa mga malalayong biyahe tulad po ng Tugigaraw, dalawa po yung mga driver natin dyan. Ayon kay Mer, terminal master ng Victory Liner hindi maikakaila na apektado talaga ang kanilang mga biyahe sa bus dahil sa mga nangyaring aksidente. Pero sa ibababang mandato ng Transportation Department, ay wala naman nila silang tutol at nakahanda silang ipatupad ito. Ma'am, regarding sa roadworthiness natin, regarding sa bus, bago naman bumiyahe po yan. Basta galing po ng mga biyahe yan, matik po yan, dumadaan po sa pre-departure inspection yan para ma-check yung mga bus natin. Ganon din sa mga bus natin, kailangang malinis at saka may check maayos ng mga mekaniko. Sa mga driver naman natin, tinitiyak naman po namin na may sapat na pahinga. Monica, isa rin sa binigyan diin ni Secretary Dizon kanina yung pakiramdam ngayon ng publiko na tila hindi na sila ligtas sa mga lansangan gayon din sa mga kalsada. Kaya ayon sa ahensya, isa itong eye-opener kung na gumawa sila ng hakbang upang muling iparamdam sa publiko na pagdating sa usapin ng pagbiyahe ay ligtas pa rin naman. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Mia, hindi naman nabago yung fixer system o yung pagbibigay ng lagay na sistema. At kung tutusin, marami naman tayong mga talagang policies pagdating sa pagmamaneho ng mga public utility vehicles. Ang problema ay yung implementasyon. So Mia, ano naman ang aasahan nating pagbabago sa gagawing implementasyon sa sinabi ni Secretary Dizon? Patungkol ito sa driver's license, Monica, ito yung binigyan din kanina ni Secretary Dizon na sa panahon kasi ngayon, ayon sa kanya ay madali nang nakakakuha ng mga lisensya ang tao. Gaya nga nung nabanggit niya kanina na kapag nagbabayad lamang ay nakakakuha na agad ng lisensya. Ngayon, ang gusto nilang mangyari ay gawin ng seryoso ang pagkuha sa lisensya, gayon din ang pagtitake ng mga exam upang maging credible ang mga driver pagdating sa kanilang trabaho at hindi maisalagay sa panganib ang kanilang mga pasahero. Alright, maraming salamat Mia Alonzo, live mula sa Caloocan City.